Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ganaping rally sa November 17 to 19, 3 araw po yan, pangungunaan po yan ng INC. Mga kareaksyon, yung pangungunahan po ng INC na 3 araw na yan, mga kareaksyon, yan po ang kinatatakutan ng mga bangag sa Malacanang dahil pag nagkaroon po ng build-up, pakinggan po nyo ito, pag nagkaroon po ng build-up, yung 3 days na yan at hindi na po umalis ang mga tao dyan po sa rally na gaganapin sa November 17 to 19, nagkaroon ng build-up yan dahil 3 araw po yan, mga kareaksyon, at hindi na po sila aalis hanggat hindi bumababa itong si Bangag. Yan po ang kinatatakutan ng Malacanang, mga kareaksyon. Yang kinatatakutan ng Malacanang na magpapakawala daw po sila ng 1,000 kapulisan, gano'n o 10,000. Kaya dito, mga kareaksyon, pakinggan po natin ito, mga kareaksyon ha. Ito po ay reaksyon po ng ating idolo na si Sir Saludar na mga kareaksyon. Ito po ay ayon sa isang survey firm na Octa Research na kapag hindi daw po nagkaisa ang mga anti-Duterte ay matatalo po sila sa 2028. Talo na talaga sila, kaya lang ito nga, dahil nga nasa kapangyarihan itong si Bangag, ayaw bumaba sa Malacanang, mga kareaksyon. Pag nga po natin ha. Nako, ito ho mga kababayan, matindi ho ito. Dahil sa may binabanggit po, ito hong si Octa Research fellow, Professor Ranjit Rai, naku, dapat na rin po magkaisa yung mga anti-Duterte forces. Nandyan po yung Dilawan, Pink. Pag pinagsama, Pinklawan. Yung mga makakaliwa o sinasabing komunista. Siyempre, yung mga Marcos. Dapat daw po magsama-sama yung 4 na yan para meron daw po silang tsansa na talunin. Ito pong si VP Sara Duterte o yung kampo po ng mga Duterte para sa 2028. Mga kababayan. So, yan po ang binabanggit nito hong si Professor Ranjit Rai ng Octa Research. At siguro sila naman nagsasagawa po ng mga survey at alam ho nila yung pulso ng taong bayan. Kasi sabi ho ni Professor Rai, talagang may mga kanya-kanyang solidong bailiwicks, di ba? O baluarte, yung bawat kampo, kaya kinakailangan na sila po ay magsama-sama para mapalakas yung puwersa, yung mga anti-Duterte. Kasi kung hindi raw po mangyayari, wala. Olat so sila, mga kababayan. Pero sa ngayon ho, at ako bilang isang komentarista, mga kababayan, talagang napakahirap pong talunin. Ito po nga si VP Sara Duterte. Bakit ho? Yung Visayas at Mindanao ay sabihin natin 95%. 95% ho. Lalo na sa Mindanao siguro ba 98, 99% ho, mga kababayan buha na ni Duterte. Ni VP Sara Duterte, 99% sa Mindanao. Sa Visaya siguro sabihin natin na mga 75%. Nako. 75% na kanya. Susuporta sa kanya. So, ang laki na ho ng baluarte ho ni VP Sara. Ibig sabihin, mga kareaksyon, na kahit ano pong gawin ng mga kalaban, hindi po sila mananalo kay VP Sara Duterte. Naku po. Kung pag-uusapan natin sa 2028. Tapos, ay
ito hong ano, no? Ito hong sa Luzon. Alam nyo sa Luzon, hindi mo sabing kung kanino man yan at wala akong makukuha dyan ng mga Duterte dahil sa alam mo sa Luzon, marami rin po mga Bisaya. Sa Luzon. So, talagang napakahirap po para gibain at tatalunin itong si VP Sara Duterte sa 2028. So, yun po, no? Ito, panoorin nyo ho ito mga kababayan at may binabanggit si Professor Rai. Ang sabi niya, ito ho, the anti-Duterte forces, if they don't unite, they're going to lose. That's it. That's simple. Ayan, napakasimple. Makita niyo sa ating TV screen, binabanggit ho ni Professor Rai. So, mabigat ho ito mga kababayan at pero ako sa tingin ko ho mga kababayan, kahit na magsanib pwersa pa, mahihirapan ho. At pero kung tutusin, talagang mahihirapan din magkaisa ho yan . Halimbawa, yung mga dilawan at o pinklawan, hindi po lahat po sila ay kampante na sumanib sa mga Marcos. Bagamat may ilan, no? Nakita niyo naman ho ngayon na talagang medyo lumilinya na ho sa mga Marcos. Tapos yung mga kaliwa, malabo yan. Talaga umaatake po ito sa mga Marcos . Di po ba? At sa lahat po ng administrasyon. So malabo ho. Tapos yung iba pang pwersa na siguro yung mga independent mag-isip, independyente, ay malabo talaga magkaisa. Kaya ako kinukumpute ko mga kaubayan, talagang mahirapan po sila dito po kay VP Sara Duterte. Kaya nga ang ginawa ho dito ho ng mga sabihin natin, partikular ng administrasyon, talagang pinipili to na mapatanggal yung ma-disqualify. Kaya 'di ba isinulong ho yung impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At talagang base nga sa mga report ay bumuhos po ng pera . At parang lumilitaw at yung di umano yung mga ulat kasi mismong sina Congressman Toby Chanco nagsabi binigyan ng pera parang suhulo ito na yung mga tupad, AX, yung mga ganyan ayuda parang pangsuhol kasi yan po ang binibigay na ng mga politiko para sa kanilang kampanya. So kapalit daw di umano ng pagpipirma sa impeachment . Kaya lang masaklap po rito mga kababayan. Talaga kumisan pag masama ang iyong hangarin di ba? Mabubulilyaso ka talagang ayun po nangyari. Nabutasan ho sila at may mga may mga mali sa kanilang pagka-file ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte dahil sa masyadong minadali. At siguro bukod sa pagmamadali ay kampante dahil sa mayorya po ng mga kongresista ay pumirma. Pero nakalimutan nila, may mga naunang nag-file . So, kaya nagdesisyon po ang Supreme Court na labag po sa ating saligang batas. Ang nasa pangatlong yung paghahain ng pagkasampa ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, masyadong minadali. At siguro hindi na ho nakapag-isip. Basta hindi, kaya natin to tayo nakaupo nasa administrasyon . Pero wala po andyan po yung Supreme Court. Kaya nadiskaril po. Di ba? Kahit lahat po ng mga pamamaraan ginawa na ho, mga kaubayan, di po ba? At ang pinakamasaklap, alam niyo ho, talagang merong merong nakikialam sa taas . Di ba? Na kung saan, sa atin, sa Panginoon ng mga kababayan, biro mo, nagbuhos din sila noong 2025 elections, midterm elections. Pero sa kabila ng napakaraming pera, na sinasabing di umano'y inalaan sa kampanya, talo pa rin ho . Hindi ho nakuha nila yung mayorya na mga kandidato na nanalo noong 2025 elections. Kasi kung nakuha po nila ang mayorya, tapos na si VP Sara Duterte. Kasi kontrolado, hawak na po ng administrasyon yung sa House of Representatives, tapos sa Senado pa. Kung nakuha po, halimbawa, yung kandidato ho nila, sa 12 kandidato, kahit na 10 lang ho ang pumasok . Tapos may mga naiwan pa sa Senado na kaalyado. So talagang super majority. Sa ngayon ho manipis po . 'Di ba? Napakanipis po ng kanilang bilang. Kaya nga nung nagbotohan, 'di ba, diyan po sa Senado at na kung saan ay naitabi itong impeachment, wala po sila nagawa. Tapos nagkaroon ng pagbabago
ng liderato, di ba? Natanggal po si Chis Escudero. At nagkaroon po ng bagong majority at minority. Pero yung minority, napakalakas konting kibot lang pwede magbago po ng liderato diyan po sa Senado. So yan lang po binabanggit ko natin mga kababayan. Talagang talagang masama po, may kumisan na pag masama ang hangarin, nabibisto ho mga kababayan, hindi po basta-basta pinapayagan ho yan ng Diyos di po ba? Na siguro kung talagang yung kanilang hangarin, mga kababayan, ay talagang sabihin natin, para sa taong bayan, na halimbawa gusto mong papanagutin ng Vice Presidente at sabihin, hindi, meron kang nilusay na pera ng taong bayan. Kung talagang taos-puso yung kanilang yung layunin na mapanagot si VP Sara, palay ko tutuloy yun. Pero hindi. Kasi ang motibo po nila ay matanggal ho si VP Sara. Hindi po ba? Na mawalan po sila ng kalaman kasi pag kukumpitin ho mga kababayan, talagang Mindanao. Solid ho, 99% siguro. Talagang boboto ho kay VP Sara Duterte. Tapos Bisaya, sige, medyo sila. Pero lamang ho doon nasa 75 o 80%. Ako, pananaw ko lang ho, mga kababayan. Tapos sa Luzon, hati-hati, lalo't na ngayon, si dating Governor Chavit Singson, yan, sa solid north nga ako tinatawag hindi na solid yan. Mga kababayan, kasi sabi niya, supportan niya si VP Sara Duterte. So, hati-hati. Mga kababayan, ako, pananaw ko rito, kahit na sanib pwersa pa ho, yung iba't ibang mga anti-Duterte forces, mukhang mahihirapan po. Kayo ho, mga kababayan, ano po masasabi niyo rito? May tama ho ba? May punto ho, no? Itong si Professor Ranjit Rai, pero sa aking pananaw, sa akin lang ho, at pagtingin, mukhang mahihirapan po. Kaya ang tangi ho na talagang isa lang po sa paraan na pwede ho na mangyari, ay ang gawin ho ng mga talagang anti-Duterte ay mapatalsik po si VP Sara. Kasi sa February ay pwede na ho sila, no? Pwede na ho. Kasi yung po sabi ng Supreme Court, di ba, February, pwede na ho silang mag-file ulit ng impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Pero sa tingin ko, mahirapan na rin sila makakuha ng sapat na bilang ng mga kongresista na pipirma dito sa impeachment. Bakit ho? Ala ng atik kasi sa mga nakaraan talagang yung iba kong mga kongresista pumirma dahil sa kailangan ng pondo, bibigyan daw ng pondo At ayun nga, di ba, kay Congressman Chanco, may mga nagsabi na nagbigay ng pondo kapalit ng pirma, di umano. Kasi gagamitin nila sa election ngayon, hindi yung pipirma mga yan basta-basta. Kasi, alam nyo naman, baka pumirma sila tapos hindi rin nanalo yung impeachment. Kasi mag-ano yan Yung iba mag-replacing, sige, mauna na kayo. Yung iba nag-aantay pag may sapat na nabilang, tsaka lang sasama. May mga ganon mag-aantayan. So, mukhang mahirapan ho mga kababayan. Sa tingin ko lang Yun lang yung pananaw. So, hindi lulusot. Papalapit na po. February 2026, tapos, pormahan na po ito. Sa ngayon nga mga kababayan, makikita nyo naman talagang yung iba ay medyo lumalambot na po, di ba? Sa pagtrato kay VP Sara Duterte. Anong ginagawa? Sa nakarang budget hearing lang yung sa committee level biglang yung kortesiya ibinigay ho kagad sa Vice Presidente sa mga nakarang budget hearing wala naman di po ba? So nagpaparamdam na mukhang lilipat ng kampo kasi dito naman sa atin mga kababayan na kapag alam na ito lamado at mukhang mananalo, maglilipatan ng mga yan kasi bakit pansariling interest. Yun na. Okay ho, sige magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue ngayon na ang comment ko lang po dyan mga kareaksyon, maganda po yung sinabi po dito ni Sir Saludar na kung saan mga kareaksyon talagang maglilipatan na po yan. Maglilipatan na yan. Ako, lipat na. Wag nyo nang hintayin ano pa kayo, mapusoy. Ano ba tawag doon? Pusoy ba tawag? Cebu pa rin ata ito, no? Ganyan ang sitwasyon, no? Ba, sa Cebu, ha? Oh. Pero alam mo ba kung saan nag-iimbestiga ang ICI ngayon? Ba? Nasa Siyempre, imbestigahan nila yung... dapat ito. Ibig po sabihin dito, meron ng kalamidad doon sa Cebu. Doon sa Cebu ay nagkakamatayan na. Nag-iimbestiga pa itong ICI sa Davao.
Dapat yung mga apektado kaagad. Ganun ba? Pero ang ICI po ngayon ay nasa Davao City. At ang tinitingnan nila ay yung rock netting project doon. Di ba Ayun. kumamaha din dyan? Hindi kaya? Hindi ba tinamaan ng Tino itong ano? Wala eh. Tinan mo tuyong-tuyo eh. Hindi, kasi baka kako inuuna lang nila yung Davao, next na nila. Cebu kasi, di ba? Ewan ko. Rock netting. Usually, rock netting, ang project niyan, Rock netting po talaga. Alam po ba ninyo kung sinong kasama nila dyan? Winarningan ko na po kayo dito kay Magalong eh. Ayan po si Magalong oh. Kung hindi ba naman tarantado tong Magalong na to, mga ka-reaction, pasensya na kayo ha. Magalong, pasensya ka na ha. Kung hindi ka naman tarantado at sa isa't kalahating gago, Magalong, ha? Nandyan ka sa Davao, nag-iimbestiga ka sa mga Duterte. Ba't hindi ka pumunta doon sa Ilocos Norte? Pasintabi po sa mga gusto kay Magalong ha. Ako sa simula pa lang alam ko ng galawan nito eh. Di ba? Kung hindi ba naman tarantado at gagong kalahati itong Magalong na to, pupunta yan, pinahiya po siya yan o, kanus amo mag-inspeksyon sa Ghost Project ni Sandro Marcos Ug Martin Romualdez. Kaya pinahiya po siya o pinitsuran po siya mga ka-reaction ha. Kung nasa tamang kaisipan ba naman tong Magalong na to at hindi siya nakikinabang dito sa ginagawa niyang ito, mga ka-reaction, pupunta pa talaga siya ng Davao at ang i-inspeksyonin niya rock netting. Rock netting ang i-inspeksyonin niya. Mga ka-reaction, ba't hindi siya pumunta ng Ilocos Norte tsaka sa Leyte? O kaya sa Cebu, ayun nagkakalubugan na sa Cebu. Pupunta pa talaga sila doon sa Davao na wala namang makitang anomalya dyan. Ako, kahit anong gawin nyo dyan, oy Magalong, kung hindi ka man naman gagot ka, tarantado at kalahati, Magalong, nandyan ka sa Davao, sinisira mo talaga ang reputasyon mo. Di ba mga ka-reaction? Sinisira niya. Bagay, sira ng reputasyon na itong tao na to. Ako sa simula pa lang sinabi ko na po sa inyo, itong si Magalong, isa rin niyang may pagkagago din yan, tsaka tarantado yan. Pupunta ka ng Davao, ba't hindi ka pumunta ng Ilocos Norte kung hindi ka may problema sa pag-iisip, Magalong? sa mga dalisdis, gaya ng Benguet, Mountain Province, kasi mga falling rock. Yun ang sinasalo ng rock netting eh. Parang ito hindi naman may rock netting ba daw? Isa daw sa investigan dyan, pati yung isang flood control project na nasira last year. Ayan, no? May kaunting sira. Pero buo pa rin. Buo yun. Pero nakatulong na ginawang sampayan ah. At ang House of Representatives, ang iimbestigahan naman ay ang Dolomite Beach. Naku, di ba hindi naiya itong si Magalonglong? hindi, kung hindi ka tarantado tsaka gago, pupunta ka ng Davao, mag-iimbestiga ka dyan. Wala namang anomalya dyan, punta ka ng Ilocos Norte tsaka niya sa Leyte. Napag-aalata itong si Magalong no? Kunyari, nag-resign siya. Ngayon kasama na naman yung ICI. Nag-iimbestiga sila sa Davao. Nautusan ka ba ni Pampilo Lacson, Magalong? Nautusan ka ba ni Pampilo Lacson? Tanong lang. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan, Jen? Ha? Mukhang Oo. at least may target sila. So, ano? Talaga Hindi, naman. parang iginaguide na kayo ng katalagahan eh. Oo. 'Di ba? Parang ito na, ipinakikita na. Yun bang pinagkakatago-tago dati? Oo. Ngayon ay gumagawa ng katalagahan na ito. Oo. Ito ang tutukan ninyo, ito ang Yes. imbestigahan ninyo. Para nga ding nang-iinis din ang katalagahan, Jen eh. Bakit daw? Dahil noong sinabi nilang, hindi kami, sinabi ni Congressman Terry Ridon, bakit nyo ako binabas? Ha? Kahit pa 1 milyong troll ang mangbas sa akin araw-araw, tuloy ang investigasyon dyan sa Dolomite Beach. Iimbestigahan ganon. natin yan. Titingnan natin kung talagang kailangan ba yan? Napapakinabangan ba yan? Nagsasayan lang tayo ng pondo dyan? Ang ginawa dyan ng mga nakatalagahan, nagpuntahan yung maraming isda dyan sa Dolomite. Akala ko nagpunta na maraming tao. Bagamat marami na ata laging tao dyan. Ano? Oo. Sa mga larawang viral ngayon, akala ko hindi ako makapaniwala eh. Ang daming isda sa Dolomite, sa Manila Bay ngayon, Jen.
Ibig sabihin, nabuhay ang ano? Nabuhay. Nabuhay ang dagat dyan? Ang ibig sabihin, natupad po yung kautusan ng Supreme Court na una, linisin yan. At pag nalinis na, dapat maabot ang level na yan ay pwedeng mabuhay ang mga isda. O yun. At kung pwede ay pati tao, pwedeng makapaligo dyan. Ganong level. Ang linaw ng tubig dyan. Yung bang mga isdang yan, maglalamierda dyan kung... Ano bang isda yun? Biya? O ano, yung... anong tawag doon? Sa may gilid lagi ng ano, yung... May isdang tawag dyan eh. Nakalimutan maliliit ko na. pa eh. Mukhang... Biya kasi fresh water yun. Hindi sa alat eh. Hindi. Oo. Eh ngayon, yan pa rin tuloy pa rin ang investigasyon dyan. Ay, tutuloy daw ni Kong Terry. Tuloy, oo, November 17. Ayun. Oh. Eh ako naman dyan, hindi pa tayo magsasayang lang ng pera dyan pagka yan ang inimbestigahan natin, di ba? Mas maraming pwedeng imbestigahan, Mas ganun ba? marami. At kung gusto nyo investigahan nyo, pwede namang mag-meeting na lang kayo, patawag nyo na lang yung mga... Hindi ba? Kasi yan physical na pupuntahan eh. Di baka naman may nakikitang importante si Kong Terry Ridon sa usapin ng Dolomite Beach. Ang nakita niya dyan yung kanyang titulo sa Harvard. Na Titulo sa Harvard? Ipinapakita niya ngayon. Kasi sabi ng mga netizen, Oo. anong klaseng katalinuhan mayroon ka? Na pati yung Dolomite Beach, nakiganda-ganda. I-investigan mo, samantalang napakaraming problema ng bansa. Oho. Na isa kang BOBO, Ako, masakit yun ha? di ang sabi ni, anong BOBO? Tingnan nyo, eto aking mga sertipiko. Ay, pinakita yung mga credentials niya ngayon. Alumni ako ng Harvard. Abay, congratulations po. Eh, yung pala, ano pa lang pala yun, parang nag-seminar lang. Nung hinahanap, Na-fact check ba? hindi naman pala makita na siya ay talagang nag-graduate doon, Jen. Iba kasi yung graduate tsaka yung mga... Meron silang mga non-formal studies yan eh. yung 2 weeks, 3 weeks. Yung mga, ganon. 1 month, mga ganon Yes, seminar. oo. Eh, nilagay na niya. Kasi may grupo ng mga congressman dati na inimbitahan ng Harvard eh. Na yun, parang isang buwan yata. Pero wala pang isang buwan pala, no? Dyan tayo naman, mga nagbabayad ng buwis, di ba? Oho. Mapayag ba tayo, mga babayan, na yung ibinabayad ng buwis natin ay sinasayang lang nila na sa mga Ganon. investigasyon na ganito? Bakit imbestigahan mo to? Ano kaya ang motivation? May nakita ba siyang hindi magandang dulot ng Dolomite? Dalawang bagay, Jen. Okay. Una, nagsayang lang daw tayo ng pondo dyan. Sa Dolomite? Oo, pangalawa, Okay. hindi kailangan yan. Dapat ang ginawa daw dyan ay yung filtration ng tubig. Ganon. Hindi ba hindi ba kasama dyan sa... Natural filtration yan eh. Oo, tsaka alam ko, isang kabuuan, isa lang yung Dolomite eh. Yes, Yun ang parang, kung tawagin eh, cosmetic eh. Oo. Mapapaganda. Pero hindi mo mapapaganda yan, Jen. Hindi, halimbawa, yun lang ibabaw ang ginawa mo. Oo. Pinaganda mo lang, pero marumi ang tubig, wala kang makikitang buhay na isda dyan. Ay, oo naman. Oo, tama ka. Oo. Nako. Dapat nga sabi mo, ipatawag mo na lang ang DNR, patanggapin mo yung report, di ba? Kasi meron namang mandamos dyan ng Korte Suprema eh. Yes. Parang 18 government agencies. 13. 13 ba? Agency. So, Ayun, pati kasama tayo LGUs. Yes, Marami. kasama. Na sila ay nagre-report buwan-buwan kung ano na status. MMDA, Yan, oh. DENR, Yan, oh. lahat yan ay inatasan ng Korte Suprema. Manila City Government, LLDA yata, ganun din. Ano, Linisin ang Manila Bay. mula ano yan Bataan hanggang Bulacan, Kaya hanggang hindi, Cavite. hindi mo po pwedeng Hindi pala sabihin Ay, tama, na tama, basta-basta ginawa yan dahil yan ay may utos ng Korte Suprema. Ayun. Hindi ba? Oho. Baka makontempt ka dyan na Ginoong Terry. Oho, pinakamabutihan makipag-ugnayan siguro sa Oo. Supreme Court at saka sa DNR, Kaya nga. yung mga agency ng gobyerno. Kasi bakit dyan tayo nakatuon? Hindi nyo ba, bakit hindi nyo lang imbestigan kung bakit hindi natin mapababa ang presyo ng mga bilihin? Doon pa may pakinabang tayo, di ba? Ayan, oo. Oo. Siguro nga, ano? So, dyan pala ang focus nila. Yung, Yan ang focus. ano yan, yung TRICOM, di ba merong yung TRICOM Eto nga, Jen, ha? Oo. Eto mga babayan. Itong si Congressman Terry Ridon, ang iniimbestigahan niya yung flood control project di ba? Tama, oh. Nung nakaraan, di ba? Oo. Panay ang patawag niya. At tanong, ang problema, habang nag-iimbestiga, ay yung mga amo niyang tinatamaan eh. Oho. Tapos bigla niyang hininto. Oho.
Hininto mo tapos bigla ka magdo-Dolomite Beach. Eh di halatang halata ka naman, pare ko. Di Naku ba? po. Ay, ano kaya ang mensahe gusto niya parating sa taong bayan ukol sa bagay na yan? Ewan ko, Jet, kung pati nga yung mga kampi niya ay sang-ayon dito eh. Ha? Bagamat dalawa na silang congressman, si Tino, ano pangalan nun? Si Antonio. Tony Tino. Tsaka silang dalawa. Eh, ito ang kanilang isinisigaw eh. Ayun. Huwag nating papalagpasin yan, mga babayan. May katiwalian dyan sa Dolomite Beach. Bakit yung napakaliit na hanep, nakikita mo, pero yung batong nasa Hanep, di ba yun yung kuto ng manok? hanep?